Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. If you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,069 subscribers. Thank you so much. Okay, God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung kay ano po no, kay Grace po, no? Si Grace po ay tumakbo bilang presidente last time around, no, tung 2016, ngunit natalo po siya kay Digong Duterte. Ang mga kasabayan niya po doon ay si ano po no, si Mar Rojas, yung mga ganun po no, si Binay, natalo po yan, no. Pangalawa po siya, ang una po diyan ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no. Natalo po siya. Okay, no, tapos pero senador pa rin naman 'yan, no? Senador pa rin niya si Grace po ng Pilipinas. Ngunit graduating na po 'yan ngayong ano, no, if I'm not mistaken, this coming ano po, ano, 2025, no? Kasi midterm election no, tumakbo 'yan, 2019, no? 2016 kasi, no, senador pa rin 'yan to 2016 to 2010 to 13, no? 2013 to 2019, no? Tumakbo ng senador ng 2019, nanalo po 'yan hanggang 2025, no? Graduating na po 'yan, no? So, ibig sabihin kung ano pong ano niya, no? Kung anong posisyon na pwedeng ipwesto sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Magkaibigang tapat naman yata yung dalawang 'yan, no? Tapos yun po, no? So ang ano po ang ano po kasi siya, no? Siya po ba ang dapat na maging pangalawang pangulo ng bansa? Okay? So marami ring batas na naipasa yan, pero medyo tahimik siya lately. Anak po yan, no? Anak po yan ni dating movie actor Fernando Po Jr. Ngunit namatay na po yun, no? Kasi tumakbo rin po presidente ng Pilipinas, si Fernando Po Jr. Ngunit natalo po kay Gloria Macapagal Arroyo. Okay, now kung talagang tatakbo siya, no, at saka ang eleksyon ay mangyayari ngayon, ay mananalo siya, no? So si Senator Grace po ay naging kandidato, as what I have said, naging kandidato po yan na bilang vice presidente noong 20 tag dito naging kandidato yan bilang presidente, no? Yun, no? So kung talagang tatakbo siya ay the woman to beat, no, in the 2028 vice presidential race or election. Kung talagang kakandidato siya, no, yan, this is according to the survey, yung Pulse Asia. Okay, so itong Pulse Asia naman, katulad ng sinabi natin kanina, no, yung sa senators natin at saka sa presidente natin, ito ay kinundak noong March 6 to March 10, no. So medyo ano to kasi 35%, no, 35% lang ang nakuha niya pero siya ang leading, no? Yan. Okay? 35%. Ngayon, no? Ang ano natin, ang pangalawa diyan, no, kay Grace po ay si Senator Amy Marcos. Nakapagtaka din dahil ano, no, Senator Amy Marcos ay kapatid po yan, kaya lang nagkakaanuhan sila ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, no, pero ano yung pro Duterte po yan, no. So kung mananalo po yan ay si Amy Marcos ay talagang ano yan, pro Duterte, no. Pero tingnan niyo po second place po siya, 16%, halos kalahati po yan, no. Kung talagang ano, tatakbo si Grace po, ay talagang baka walang manalo sa kanya. Si Grace po may charm, no. May charm naman sa mga tao. Okay, yun. So pangalawa lang si Amy Marcos. Okay? Now, ang pangatlo diyan ay si Senator Manny Pacquiao, pero I guess hindi rin mananalo yan, no? Bilang vice presidente ng Pilipinas, no? Talagang ano rin, no, hindi po mananalo yan, no? Si Robin Padilla po ang sumunod diyan, no? Pero yun, no? Pwede din naman, pero pangalawang term niya po sa 2028, kung kumbaga yon, no. So ewan ko kung tatakbo yan, pero tingnan po natin, no, baka ano, no, pero I don't think so na mananalo yan, no. Ang susunod diyan ay si Senate President Juan Miguel Zubiri na 7%, no. At saka si Defense Secretary Gilbert Chodoro na 4%, at
si House Speaker Martin Romualdez na 1%. Tingnan niyo po, no? Si Martin Romualdez ay talagang mahina, no? Kahit na anong Vice President, Presidente, sa mga surveys baka tignan natin, baka manalo yan bilang senador, pero sana step by step, no? Pero 2025 tatakbo yan bilang congressman, at saka definitely magiging Speaker of the House pa rin si Martin Romualdez. Okay? Yun, no. So ang niyan, pwede, no, si Raffy Tulfo, nandun din yung pangalan niya pero mababa kasi nga si Raffy Tulfo ay pang-presidente na. Okay? Ayan si Bongo, sino naman ang presidente niya, no? Baka si Sara Duterte, no? Pwede rin naman, no? At saka si Rizal Ontiveros. Rizal Ontiveros will not win even in the presidency or vice presidency. Si Kiko Pangilinan na tumakbo rin na bilang pangalawang pangulo last time around ni Leni Robredo, ngunit natalo. Okay? Ayun, si Vice President Sara Duterte, I don't think so na tatakbo pa yan bilang Vice Presidente ng Pilipinas, tatakbo na yan bilang Presidente ng Pilipinas. Okay? Si Davao City. At saka si Sebastian Duterte, I don't think so na pwedeng manalo yan si Sebastian Duterte this time around. Okay, tsaka sila, no? At saka si former President Rodrigo Roa Duterte. Mababa lang si Rodrigo Roa Duterte, pero float nila yan na pwedeng tumakbo bilang Vice Presidente kung mahina na, matanda na. Imagine mo 79 years old. Okay, matanda na nga siya nung tumakbo bilang presidente at nanalo na presidente ng Pilipinas, matanda na siya 'yon, no? Okay, yung mga rating ng mga binanggit natin ay less than 1%. Okay, so mababa talaga or talagang hindi pa sila naghahanda. Pero ito naman, okay, 8, and then may mga undecided pa pala. 8% of the survey respondents are still undecided about their vice presidential candidate. So konti na lang yan, 8%, no? So yan, habang lumalapit ang eleksyon 2028 pa yan, guys, ay talagang lumiliit din yung mga undecided, no? Si Grace po ay tumakbo po bilang presidente ng Pilipinas, katulad ng sinabi natin, pero unsuccessful po yan noong 2016. Okay? Yon, ito ang final term kasi ni Grace po is until 2025. Sa Senado po kasi dalawang terms, no? Na magkasunod, no? Dalawang terms na magkasunod, magpapahinga ka muna, no? 6 years. Okay, so parang 12 years tapos pahinga. After pahinga ng isang 3 years lang yan, election, 3 years lang yan, pwede ka na naman tumakbo. Kaya lang yung iba nakakalimutan na. Kaya dapat, 'di ba? Marami nang nawala dyan sa Senado dahil nakalimutan na ng madlang people. Okay? Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman. At saka kung nanonood ka mula umpisa hanggang huli, pakitapos naman po. No? Sige, salamat ng marami. God bless you all.